Kung di tayong umawit, awitin po natin itong In the Garden sa umaga nito. I come to the garden alone, while the dew is stealing the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God is closest, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of His voice is so sweet, the birds as they're singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I stay in the garden with Him, through the night around me be falling, but He bids me go through the voice of woe. His voice to me is calling, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Para po sa ating responsive reading sa umaga po ito, atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan kung meron, at kung ano po ay nandito sa ating screen, sa aklat ng Lucas, Luke chapter 21 verses 31 to 38. Okay. Luke chapter 21, 31 to 38 para po sa ating responsive reading. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyong mangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang mga bagay.
Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasanan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang mga araw na iyon gaya ng mga silo. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa, Datapwat mga puyat kayo sa bawat panahon na mga malibing upang kampimin niyo ang hatakan sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang mangakan kayo sa harapan ng anak ng Diyos. at araw-araw ay nagtuturo siya sa templo at lumalabas gabi-gabi at tumatahan sa bundok na tinatawag na Olibo. 38. At At ang buong bayan ay maagang nagpaparoon sa kanya sa templo upang makinig sa kanya. Ang Diyos sa magpala sa mga talatang binasa natin sa umagang ito. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Tayo po ay makaupo na. Muli po tayong umawit bago po tayo dumako sa ating tayo po ay dumako sa ating mga announcement at saka greeting sa umaga po ito bago po tayo umawit. Ang atin pong baptism kung luluubin ng Diyos ay atin pong in-extend at pagkatapos na po yan ng lockdown ang atin pong baptism at kung mga candidates po natin for baptism ay titingnan pa rin po natin. Baka magbago pa ang kanilang mga isipan, no? So, tayo po ay patuloy na makipag-ugnayan sa kanila at atin pong patuloy na sila po ay ipanalangin sa Diyos na makasama po sila sa gawing bautismo. At hindi pa po natatapos yung ating lockdown. Pero atin pong ipanalangin ang mga bagay na ito. Kaya sa umagang ito, tayo po ay dumako sa ating pananalangin bago po tayo umawit. Tayo po muli ay tumayo at manalangin po tayo sa umaga po ito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po Panginoon ay palagi at patuloy nagpapasalamat sa iyo sa mga oras na ito, Diyos, sapagkat hindi po kayo nagbabago sa amin. Ang iyong mga pangako, Diyos, sa banal na kasulatan ay patuloy po ninyong tinutupad, O Diyos, sa iyong mga anak, sapagkat kasama po kami sa plano ninyo sa buhay na ito. Nawa, O Diyos, ay patuloy po naming makita ang mga katotohanan sa banal na kasulatan patungkol sa iyong mga plano at sa mga kaganapan, Panginoon, sa mundo ito. Dakilang Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo sapagkat nalalaman po namin, O Diyos, ang mga salita mo na nagbibigay ng pangako sa amin na hindi po ninyo kami iiwan ni pababayaan man sa anumang kalagayan namin, O Diyos. At kami po ay patuloy na dumudulog sa iyong trono ng biyaya upang kami yung ingatan sa mga bagay-bagay na dumarating sa mundong ito. Bagamat ayon po sa iyong mga salita, kayo po, Panginoon, ay mayroon pong plano at yun po lagi ang siyang nagaganap sa amin. Kaya, Panginoon, salamat po sa iyong mga kalooban na siyang nagaganap sa mundong ito, sapagkat ito ang mga tanda kung saan kayo, Panginoon, ay malapit ng bumalik
para kunin ang iyong mga anak sa dakong ito, Panginoon. Sa umagang ito, Diyos, kung mayroon pa po kaming mga pagkakataon na amin pong magawa, O Diyos, ang mga bagay na patungkol sa iyong mga salita, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo sa mga pagkakataong ito. Kaya amin pong nilalapit sa iyo, Diyos, ang amin pong na-postpone na bautismo, na-extend, Panginoon, ay nawa, bigyan niyo po ng pagkakataon ang mga taong ito na siyang nagdesisyon at nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyo at ang iyong biyaya at pagpapala na lagi, Panginoon, nawa ay sumagana sa bawat taong nagtitiwala sa iyo at sa iyong mga salita. Sa umagang ito, O Diyos, ang aming pasasalamat ay tanging sa iyo lamang, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and real. Tayo po ay makaupo na. Bago po tayo makarinig ng salita ng Diyos sa umagang ito, ay muli tayong umawit. Awitin natin itong There is a fountain. There is a fountain. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunge beneath that flood, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, and sinners plunge beneath that flood, lose all their guilty stains. Dear dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power, till all the ransomed church of God be saved to sin no more, be saved to sin no more, be saved to sin no more, till all the ransomed church of God be saved to sin no more.
At tayo po ngayon ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Matatagpuan po dito sa Aklat ni Juan. John chapter 20 verses 1 to 31, pero babasahin ko lang po itong verse 1 dito po sa Aklat ni Juan. Sa wikang Tagalog po ay babasahin ko po ito sa inyo. John chapter 20 verses 1 to 31, at ito po ang nakasaad rito para po sa ating pagbabasa. Ang verse 1 po ay aking babasahin. Nang unang araw nga ng sanglinggo, ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato na naalis na sa libingan. Ang Diyos ang magpala sa mga talatang binasa natin sa umagang ito. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga salitang ito na amin pong narinig patungkol sa iyong pagkabuhay, Panginoon. Salamat o Diyos sa umagang ito sapagkat patuloy po naming matungayan ang iyong salita. Samahan niyo po kami, turuan niyo po kami sa mga talatang ito na amin pong tatalakayin sa umagang ito, sa pangalan ng anak na si Jesus. Tayo po ay mga kaupo na. Ang atin pong tatalakayin sa umaga po ito ay patungkol po sa mga gawa ng ating Panginoon pagkatapos po siya na nabayubay dun sa cross. Nung ang ating Panginoon po ay nabayubay dun sa cross, ay nalagutan po siya ng hininga bilang tao at inilibing po siya ng tao. At nung dumalaw sa kanya ang kanyang mga kaibigan, wala siya doon sa libingan. So, napakagandang balita po ito sapagkat ang ating Panginoon ay hindi po nanatili doon sa libingan. Siya po ay nabuhay mula doon sa mga patay. Tingnan po natin ang kanyang ginawa. Mula po doon sa krus ng Kalbaryo, nung siya po ay nabayubay, sinugatan po siya at pinako po siya at sinibat ang kanyang tagiliran, kaya tumagas yung dugo, sapagkat yung dugo po ang siyang kailangan para maligtas ang mga tao sa mundong ito. Ang kanya pong dugo ay tumagas at tumulo po ito doon sa paanan ng cross, na kung saan doon po siya nakatayo, at mula po sa pagkatayo na yan ng cross, nandoon po sa ilalim yung Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant, kung atin pong tingnan siya, ang itsura po ng Ark of the Covenant ay isa po siyang parang kahon na mayroon po siyang dalawang kirubin na nakalagay doon sa taas ng kahon na yan. Pagkatapos binubuhat po nila ito. Ang Ark of the Covenant ay nawala noong wasakin ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Sunugin niya ang templo at ang buong Jerusalem sapagkat gusto niya itong mawala sa mapa. Kaya ang Ark of the Covenant, sapagkat nandoon siya sa Holy of Holies nakalagay. So nung ginipa po niya, sinunog po niya yung templo, nawala po ito. At ito pala ay natambakan siya ng mga bato. Nasa ilalim siya ngayon. At nung itinayo yung pangalawang templo, ay hindi po umusto doon sa
kanyang original na kinatatayuan. So, yun pong original na kanyang kinatatayuan, nasa ilalim po niya yung Ark of the Covenant, kung saan ang ating Panginoon ay nandoon po siya na ipako kasi naging lambak yung Holy of Holies nung nagiba yung templo. Kaya yung burol na yan, yung sinatabi nating Golgotha, ay nandoon yung Ark of the Covenant nasa ilalim. Kaya nung tumagas yung dugo ng ating Panginoon, lumindol. Pagkatapos, ang purpose ng paglindol, kailangan pong biakin yung bato. Kaya may tinatawag po sa banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Matthew chapter 27 verse 51, hindi ko na po ito babasahin, at ito po ay inyo lamang susundan sa mga nakikinig. Bubuksan na lang po ninyo ang inyong banal na kasulatan at i-check po ninyo ang mga talatang ito. Sa Matthew chapter 27, 51, nandoon po yung tinatawag natin na ang bato ay nabiak sa pamamagitan ng lindol. Nagkaroon ng earthquake, pagkatapos nagkaroon ng rock rent, no? So nabasag yung mga bato sapagkat yung bato na yan nakatakip doon sa Ark of the Covenant. So kailangan pagtama ng dugo, kailangan siyang magiba. Kailangan siyang biyakin para pumasok doon yung dugo ng ating Panginoon. Kaya yung iba, nakita nila ang dugo ng Panginoon ay tumulo lang sa lupa. Hindi po dahil doon natatapos. Ang Panginoon, ang kanyang dugo, tumulo doon sa lupa, dumiretso doon sa Ark of the Covenant. Yun po ang dahilan kung bakit naglindol, kailangan po niyang biyakin yung bato. Para makapasok yung dugo. Kasi, ang Ark of the Covenant, yun po ang binabasa ng dugo kapag naghandog sila. Winiwisikan nila ng dugo doon. At doon sa Ark of the Covenant, kailangan mabasa ng dugo. Kaya, ang dugo ng ating Panginoon, ang siyang inilagay doon. Kailangan siyang mabasa. Sa ating pong pag-aaral, mapapansin po natin na ang Ark of the Covenant ay isang kahon at may mga laman siya sa loob. Ang ating nakikita, si Kristo ay isinilang sa pamamagitan ni Maria. Pero kung ating pag-aralan ng mabuti, si Kristo naroon sa loob ng Ark of the Covenant, nandoon ang kanyang espiritu. Nandoon ang kanyang espiritu. Sa Ark of the Covenant na ito, nandoon siya. Kaya nung siya ay namatay doon sa cross, ang kanyang dugo tumulo doon sa Ark of the Covenant. At binasa po yan. Dumiretso po ang dugo na yan patungo doon sa templo. Kaya ang epekto po noon, nasira yung tabing sa Holy of Holies doon sa pangalawang templo na ginawa nila. Mula sa taas hanggang sa ibaba, ito po ay napunit. At dumiretso po ang dugo patungo doon sa langit, kung saan ang ating Panginoon ay naghandog ng kanyang dugo. Ito po yung unang pagkakataon nung si Kristo po ay namatay sa krus, na kanyang pag-akyat doon sa langit, na inihandog niya ang kanyang dugo. Mababasa po natin yan sa Hebrews chapter 9 verse 12 and 14. No? Hebrews chapter 9 verse 12 and 14. Sapagkat kailangang ihandog yung dugo doon sa langit, sapagkat yun ang dahilan para ang ating mga kasalanan ay mabayaran. Kaya ang dugo doon sa templo na hindi ginawa ng kamay ng mga tao doon sa langit ay naging sangla ng ating kaligtasan. Yun ang dahilan kung bakit pag tayo po ay naligtas, kapag tayo po ay nakaalam na ng totoo at ligtas na po tayo, ang kaligtasan ng taong ito na totoong naligtas sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon, kailanman ay hindi na mawawala. Hindi dahil doon sa kanyang mga ginawa, kundi dahil doon sa dugo na nailagay doon sa templo, doon sa langit.
Bakit hindi inilagay sa templo na ginawa ng tao ang dugo? Kasi ang banal na kasulatan, kung ating mababasa, sabi niya, heaven and earth shall pass away, but my word will not pass away. So, ang ibig sabihin, ang mundong ito ay mawawala. Ngayon, may narinig sila, ay di kasama yung langit. Sabi niya, heaven and earth shall pass away. Sa mga nakakaalam ng katotohanan, alam po natin na may tinatawag tayong mga layers of heaven. No? First heaven, second heaven, then yun po ang mawawala. Kasi ang matitira, ang third heaven, ang siyang tirahan ng Diyos. No? Nandoon ang paraiso ng Diyos. At nandoon din ang templo ng Diyos kung saan si Kristo ay nandoon naghandog. Ito ang kanyang mga ginawa. Nung pagkatapos na siya ay nabayubay sa cross, dinala niya ang kanyang dugo doon sa langit, inihandog doon sa templo. Dahil kapag walang pagkabubo ng dugo, ang salita ng Diyos sa Hebrews chapter 9 verse 22 ay walang kapatawaran ang kasalanan. Dapat naintindihan talaga ng tao ito. Pag walang pagtagas ng dugo ng ating Panginoon, walang kapatawaran ang kasalanan. Kaya pag sinabi nilang ang kasalanan ko ay hindi pa nababayaran, sapagkat hindi ko pa ito nagagawa, kailangan mo ang dugo ni Kristo ulit. Isang beses lang tumagas ang dugo, nandoon na. Kaya nga, ang mga taong nagsasabi ng hindi talaga nila alam kung ano ang totoo sa ginawa ng ating Panginoon. At kailangan maging klaro ito sa kanila para maunawaan nila ang kaligtasan. Bakit ba ako ligtas? Bakit ba hindi maalis ang kaligtasan ko? Hindi dahil doon sa ginawa mo. Dahil doon sa ginawa ni Kristo ng kanyang dugo, nakasangla doon sa langit. Inilagay doon. Hindi maaalis doon yung bayad na yan ng iyong mga kasalanan. Bayad. Hindi na maalis. Kapag naalis ang dugo doon, ang kasalanan mo ay mananagot tayo. Ang kaligtasan natin ay mawawala din. Kapag nawala ang dugo, mawawala ang kaligtasan. Kasi ang sabi niya rito, sa Hebrews chapter 9, sinabi ng ating Panginoon, verse 22, kapag walang dugo, walang kapatawaran ang kasalanan. So, hindi pinag-uusapan dito yung nakahingi ka ng tawad sa Diyos. Pinag-uusapan na natin yung hingi ng tawad na yan. Hindi pinag-uusapan dito ng tao na ito ay humingi ng tawad sa Diyos. Siya ay ganito, ang ginawa niya sa Diyos. Hindi. Ang usapan ngayon dito ay yung dugo ng ating Panginoon. Kung wala yung dugo na yan, kahit na ano pang ginawa mo sa lupang ito, wala ka ng kaligtasan. Kaya importante yung dugo. Ito ang hindi halos pinapahalagahan ng mga anak ng Diyos na nagsasabi. Ito ang pinakamahalaga. Nang dahil doon sa dugo na yan na ini-offer doon sa langit, ang ating mga kasalanan ay nawala, ang ating kaligtasan ay nananatili at mananatili habang panahon. No? Wala nang pwede pang makaalis sa ating kaligtasan na yan. Kaya, in Hebrews chapter 11, chapter 9 verse 11 and chapter 9 verse 24, makikita natin na ang Diyos, ang Panginoon ay naghandog doon sa tabernakulo na hindi ginawa ng kamay ng tao. Ito ay nasa langit. Yun po ang una niyang ginawa. Nung siya po ay nabayubay sa cross at ay nalagutan ng hininga, ang kanyang espiritu ay, alam nyo, tumagas yung dugo niya. Binasa yung Ark of the Covenant. Pagkatapos, dumiretso doon sa templong ginawa ng tao, nasira yung tabing nila. Ha? Wala nang division. Dumiretso ang dugo doon sa langit, inihandog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Minsan lang binayaran, minsan lang pinatawad, at hindi na yan maaalis sa atin
ang kaligtasan na binigay. Sa paniniwala natin yan. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pangalawang ginawa ng ating Panginoon. Nung nandoon sa langit, tapos na siya maghandog. Bumaba siya doon sa Abraham's bosom. No? Punta siya doon. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, 3 days and 3 nights, nandoon siya sa ilalim ng lupa. At pagkatapos noon ay sinasabi ng mga tao siya ay nabuhay mula sa mga patay, ayon sa sinasabi rin ng banal na kasulatan. Ano ang kanyang ginawa sa Abraham's bosom? Ito na ngayon. Mula doon sa templo, bumaba siya, mabilis ang ating Panginoon. Isang araw lang niya gagawin yan. Umakyat siya doon, naghandog, kaya tapos ng paghahandog. Ibig sabihin, nag-offer, kaya tapos ng offering. Kaya wala tayong offering. Bumaba siya doon sa Abraham's bosom. Ang Abraham's bosom ay nasa gitna ng mundo. Ayon sa description ng banal na kasulatan. Nandoon nakalibing yung mga espiritu o nakalagay yung mga espiritu doon. Nandoon yung impyerno at nandoon yung sinapupunan ni Abraham. Si Kristo po ay pumunta roon. No? Pumunta siya doon sa Hades na sinasabi. At nandoon sa Hades, nandoon yung impyerno. Nandoon siya ay nangaral. Ipinangaral ni Kristo ang paghatol sa mga tao na nasa impyerno. Kaya ang mga tao na sa impyerno, wala ng pagkakataon na sila pa ay makaalis doon at ililipat pa sila kung saan. Hindi na. Maliban doon sa final judgment na kanilang hihintayin. Naghihintay sila doon ng final judgment. Si Kristo pumunta doon ayon sa 1 Peter chapter 3 verse 19 pumunta siya doon at ipinangaral niya sa mga espiritu na naroon ang paghatol sa kanila. Biro mo, may paghatol doon sa impyerno. Pinangaral ni Kristo na wala na silang pag-asa pa na makaalis at malipat sa Abraham's bosom, sa sinapupunan ni Abraham. No? Doon sila. Okay. So, tama yun. Nasa 1 Peter chapter 3 verse 19. Nag-preach siya doon ng condemnation sa mga tao na nandoon sa impyerno, katabi ng Abraham's bosom. Makikita po natin yan, yung Abraham's bosom, nandoon sa Luke chapter 16, mayroon doon. Now, pagkatapos noon, sa impyerno, pumunta siya sa Abraham's bosom at nag-preach siya doon ng mabuting balita. Sa 1 Peter chapter 4, verse 6, makikita naman natin doon na si Kristo ay nangaral ng ebanghelyo sa mga patay na nandoon. So, pinangaral niya ang pagdating ng kanyang banal na dugo. Ipinangaral niya na kayo dyan ay pwede nang makarating sa langit sapagkat ang kanyang dugo ay nandoon na. Naghihintay ang mga taong ito ng kanyang banal na dugo. Naghihintay ang mga tao doon sa Abraham's bosom, kaya nandoon sila sa pagdating ng dugo ng ating Panginoon. Hindi sila makapasok sa langit kung wala yung dugo na yan. So, nung ipinangaral ang mabuting balita sa kanila, pwede na silang pumasok sa kaharian ng Diyos doon sa langit. So, nung naipangaral, pagkatapos ng 3 araw, ito ngayon, ang binasa natin na pumunta sa libingan yung mga
babae. Actually, marami po ito sila, yung mga babaeng ito, may dala-dala silang pabango. Kasi pupunasan nila ang ating Panginoon sa kanyang paa. Kaya, nung pumunta doon sina Maria Magdalena, at iba pang mga Maria, hindi binanggit dito sa Book of John, pero sa ibang talata, sa ibang aklat, binanggit na may mga Maria pang kasama. Nung nakita nila na nabukas na yung libingan, na igulong na yung bato, nakita nila doon na wala na ang ating Panginoon, wala doon ang bangkay ng ating Panginoon, wala doon ang katawan ni Kristo, wala sa loob. So, pagkatapos na si Kristo ay nag-preach doon sa mga patay, pumunta siya doon sa libingan, kinuha niya ang kanyang katawan. Nabuhay ang kanyang katawan in 3 days. Sabi niya, mabubuhay. Kaya, pagkatapos doon, pumunta siya doon sa libingan, kinuha niya ang kanyang katawan. Alam niyo kung anong natira doon? Ang natira doon, nandun yung dalawang anghel. Ang dalawang anghel na ito, ang totoo, ay ito ang naging larawan ng dalawang kerubin na nakabantay doon sa Ark of the Covenant. Kaya, sa ulunan at sa paanan, pag nakita ninyo yung kerubin doon sa Ark of the Covenant, nakaganyan silang dalawa. So, kapag nakita mo yung Ark of the Covenant, para siyang himlayan. Ibig sabihin, para siyang ataol, para siyang libingan. Nakahiga doon siya, no? Kasi malapad eh. Tapos may dalawa doon nakaganyan, no? So, nandoon yung dalawang kerubin. Ang anghel na yan, na nandoon, nandoon yung kanyang kapahayagan ng dalawang kerubin na nandoon. At siyang nagsasabi na ang Panginoon ang Diyos ay may 3 persona na binabanggit nga po natin. Makikita po natin yung 3 persona dito ng Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Ama, ang Espiritu, at si Kristo. Ngayon, sa realidad na makikita po natin doon sa Ark of the Covenant, nandoon yung dalawang kerubin. At yung dalawang kerubin ito nakabantay sa Ark of the Covenant, dalawa sila eh. Kaya nung si Kristo ay nakahimlay, dalawang anghel din ang nakabantay. So nandoon yung Ark of the Covenant. Si Kristo ang laman ng Ark of the Covenant. Habang pinapasan nila yung Ark of the Covenant, si Kristo nandoon sa loob. Hindi pa siya isinilang kay Maria. Kaya tuwing dala ng mga Israelites ang Ark of the Covenant, nananalo sila sa laban kasi kasama nila si Kristo. Dala-dala nila yan. Walang makakatalo doon. So pagkatapos noon na siya ay nabuhay sa mga patay, ang sabi niya kay Maria Magdalena, nung nagpakita na siya, sabi niya, "Huwag mo akong ipuin, sapagkat hindi pa ako nakakarating sa Ama. Hindi pa ako nakakaakyat sa aking Ama at ang iyong Ama." Ibig sabihin, nung si Kristo ay naghandog, hindi pa siya nagpunta doon sa trono ng Ama. Hindi pa. Kaya nga sabi niya, "Huwag mo muna akong hipuin, Maria Magdalena." Ngayon, nung nagpakita siya sa pangalawang pagtungo niya dito, mula doon sa langit, bumaba siya eh. Tapos punta sa libingan, ginawa niya kanyang katawan. Hindi po siya nagpakita sa Ama. Ang kanyang purpose, kung bakit nandito siya, aakyat siya doon sa langit uli. Ano ang dala niya? Dala niya yung mga bihag galing sa Abraham's bosom. So ang ating Panginoon, nung nabuhay siya mula sa mga patay, dinala niya yung mga captivities or mga captives doon sa Abraham's bosom. Makikita natin yan sa Ephesians chapter 4, verse 8. Efeso 4:8. Nagdala siya ng mga bihag doon sa langit nung siya ay umakyat. So nung umakyat siya, hindi yun yung pag-akyat ngayon ng sinasabi natin doon sa alapaap na nakita sila ng mga alagad. Ibahin natin to. Ang pag-akyat niya mula doon sa libingan. Bakit natin napatunayan na umakyat siya? Nung umaga,
nag-usap sila ni Magdalena, sabi niya, huwag mo akong hipuin. Huwag niyo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakarating sa Ama. Kaya, nung umakyat siya niyan, nung araw din yun, umakyat siya doon sa langit, dala niya yung mga bihag na ito, dinala niya sa ikatlong langit, katulad ng sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 12, verse 1 hanggang verse 4, ay mayroon pong dinala sa ikatlong langit. Nandoon yung mga galing sa Abraham's bosom na kanyang pinangaralan ng dugo. Bakit nalaman natin ngayon na siya ay umakyat doon sa langit? Sapagkat sa pangatlong ginawa niya, paghatid niya doon, bumalik siya uli at nagpakita siya sa mga alagad. Ayan, nagpakita siya sa mga alagad. Ano ngayon ang kanyang sinabi? Doon sa mga alagad, hinayaan niya ngayong siya ay hawakan. Hinayaan niyang hawakan siya ng mga alagad at ang mga kasama niya. Kung nandoon si Maria Magdalena at iba pang mga Maria, nahawakan siya dahil sinamba siya at niyakap ang kanyang mga paa. So kung nandoon yung mga babae na nandoon din sa libingan noon, ibig sabihin nahawakan nila ang ating Panginoon. Pero hindi doon lumabas ang kanilang mga pangalan noong ang Panginoon ay kanilang sambahin. Ang mga alagad yung nandoon. So, anong ibig sabihin? Hindi mahalaga kung ang mga babae doon ay nayakap nila ang ating Panginoon, nahawakan nila ang ating Panginoon. Ang mahalaga, sinabi ng banal na kasulatan na nahawakan nila ang ating Panginoon. Ibig sabihin, kung nahawakan nila ang ating Panginoon, nakapunta na siya sa Ama. Nakapagpakita na siya sa Ama at nakabalik siya uli sapagkat pumayag na siya ngayon na hawakan ng mga alagad. Hindi ganun kahalaga yung si Magdalena kaya ay nahawakan niya ang ating Panginoon. Hindi siya binanggit kung nahawakan niya o hindi. Kaya ibig sabihin niyan ay hindi ganun kahalaga ang papel ni Magdalena kung nahawakan niya ang ating Panginoon o hindi. Ang mensahe doon ay nahawakan ang ating Panginoon. Ibig sabihin, kung nahawakan ang ating Panginoon, kasama ang kaniyang katawan. Yung katawan na binuhay ay nahahawakan. Bagamat ang katawang ito ay pwedeng lumusot sa dingding. No? Lumulusot sa dingding, pero siya ay nahahawakan. Kaya, ano ang nangyari? Nung ang ating Panginoon ay nagpakita sa kanyang mga disipulo, bakit nandoon siya? Kasi, ang kanyang mga disipulo ay kanyang kinumisyon. Ano ang ibig sabihin? Inutusan niya ngayon ang mga disipulo. Binigyan niya ngayon ng misyon. Susuguin ko kayo, sabi niya. Isinugo niya ang kanyang mga disipulo na gawin ang misyon na ito ng pangangaral ng kanyang mga salita. Kaya, una, ang Panginoon umakyat sa langit, naghandog. Bumaba siya. Pangalawa, ang Panginoon umakyat sa langit, kasama niya yung mga ligtas galing sa Abraham's bosom. Dinala niya doon sa paraiso. Tapos bumaba siya. Anong dahilan? Bakit bumaba siya uli? Kasi kailangan niyang suguin ang mga alagad. Palakasin ang loob ng mga alagad. Yan. No? Sa talatang 21 ng kabanatang 20 ng Juan, John chapter 20 verse 21, makikita po natin doon na sinugo niya itong mga alagad na ito. Kung gaano sabi niya, ako'y sinugo ng Ama, susuguin ko rin kayo. So kinumisyon niya ang mga disipulo. At nagpakita siya kay Tomas na wala doon at hindi naniniwala. So, ibig sabihin dito, na-emphasize si Tomas. Si Tomas na ayaw niyang maniwala dahil hindi niya nakita ang ating Panginoon, ay isinulat talaga ang kanyang pangalan. Tomas, dito na ako, sabi niya, hawakan mo. Ibig sabihin, ang ating Panginoon sa kanyang pagkabuhay ay pwede siyang hawakan.
mayroon ta talagang katawan. Ganon din ang tao kapag pinalitan ang ating katawan. May katawan talaga tayo na pwede ring hawakan. Bakit? Yung katawan na yan na ibinigay sa atin ng Diyos o ibibigay pagdating ng rapture day, pagbalik natin dito, mahahawakan ka. Katawan talaga. Isang perpektong katawan na bigay ng Diyos. Ayun ang kagandahan dyan. Katawan na walang sakit. Katawan na hindi napapagod. Katawan na hindi nagugutom. Katawan na hindi nauuhaw kasi sagana sa buhay. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa atin. Kinumisyon niya ang ating Panginoon at pinagtibay niya ang kanilang pananampalataya. Kaya pati si Tomas na wala, ay pinatunayan niya na totoo ang sinasabi ng mga alagad. Binigyan niya ng comfort ang mga alagad bago siya umalis. Kasi natatakot ang mga alagad sa kanilang kalagayan. Kaya, sa pangatlong pagkakataon, ang ating Panginoon ay umakyat sa langit. Ito ang nakikita ng mga alagad na ang Panginoon ay nandoon sa alapaap. At yun ang picture na sabi niya, kung gaano niyo siya nakita na umakyat doon sa alapaap, ganon din niyo siya makita sa kanyang pagbabalik. Nandoon siya sa alapaap na yan. Kukunin niya ang mga tao na nandito sa lupa na mga ligtas. So, mauuna sabi niya yung mga patay. Kasi yung mga patay, yun yung sinasabi natin, na yung mga patay simula nung siya ay ipinako sa cross at nabuhay na magmuli. Yung mga patay na namatay nung siya ay nabuhay na magmuli, ang ating Panginoon, lahat sila ay napunta sa Abraham's bosom hanggang ngayon. Wala pong patay na mula doon sa pagkabuhay ng ating Panginoon na dumiretso na naman sa langit na mag-isa. Ito po yung mga konflikto sa banal na kasulatan sapagkat iginiit natin na kapag namatay ang tao, dumiretso na sa langit. Ang sabi ng banal na kasulatan, no one comes to the Father but by me. Walang sino mang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya talagang kailangan sa pamamagitan ni Kristo. Susunduin tayo dito ni Kristo. Kaya sa kanyang pagbabalik in Rapture Day, nandoon yung mga namatay na mga tao simula nung siya'y nabuhay, napunta sa Abraham's bosom muli. Kaya hindi totoong bakante ngayon ang Abraham's bosom. May laman. Nung una, nung siya'y umakyat sa langit, kinuha niya lahat ng laman. Pero nung may namatay, mula nung siya'y umakyat sa langit, nandoon lahat napunta ang mga ligtas sa Abraham's bosom. Kaya kung may mga ligtas pa kayong kamag-anak, nung namatay, nung mga nakaraang taon, kamag-anak nyo at ligtas, sa Abraham's bosom sila ngayon. Naghihintay sila ng rapture. Pagdating ng ating Panginoon in Rapture Day, kukunin yan sila. Ang sabi ng banal na kasulatan, in 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17, dadalhin sila ng ating Panginoon. Tingnan natin yon. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. First Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17. Tingnan natin, muna yung basahin dito. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkangel at may pakakak ng Diyos, at ang mga matay kay Kristo
ay unang mga bubuhay na magulit. So yung unang mga namatay kay Kristo, nandun sa Abraham's bosom sila yung unang bubuhayin. Kung dumiretso na sila sa langit at nandun na sila sa langit ngayon, sinong bubuhayin doon sa Abraham's bosom? Sinong bubuhayin dito sa lupa? Nandun yung kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu. So wala, kasi nandun na sa langit, kaya medyo magkabangga ang mga katuruan na sinasabi na ang mga patay, pag namatay ngayon, dumiretso na doon sa langit. Ang sabi ng ating Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang sino mang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, kaya siya babalik. Yun ang maliwanag dyan, ha? Babalik siya in rapture day, kukunin niya yung mga patay doon na nalagak doon sa Abraham's bosom. Yun ang una niyang bubuhayin, sasalubungin niya sa ipapawid. At ang pangalawa, ang mga buhay na ligtas ngayon na hindi namatay, inabutan siya ng rapture, kukunin din niya, babaguhin at dadalhin din sa himpapawid kasama ang banal na espiritu. Yan. Kaya kapag nakasama ng banal na espiritu sa rapture day, mawawala na dito sa lupa ang banal na espiritu. Anong mangyayari? Yun yung sinasabi ko. Pag wala na ang banal na espiritu dito sa lupa, siyang nagkukontrol ng Antikristo. Siya ngayon ay maghahari na dito sa lupa. Yung Antichrist maghahari sa lupa. Lahat ng maiwan na mga tao na hindi Hudyo, sasakupin sila ng Antikristo. Sasamba sila doon sa halimaw na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya, ang mga anak ng Diyos kailangan tiyakin ang kanilang kaligtasan, siguraduhin na sila'y makasama sa rapture day. Yun ang ating pananampalataya ngayon. He will return again in rapture to rapture the dead and the living. No? Binasa natin yung 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17. So, ano ang gagawin niya? Pag nandoon na tayo sa langit, kasi after ng rapture, mayroon doong kasalan sa langit, ang tinatawag nating marriage of the Lamb. No? Ikakasal si Kristo sa mga anak ng Diyos. Yun ang iglesia ng ating Panginoon. Yun ang iglesia ng Diyos. Tell the ransomed church of God, be saved, to sin no more. Sabi niya. Yung awitin po ito. Kaya, ang mga ligtas na siyang mararapture, ihaharap ni Kristo doon sa Ama para doon sa marriage of the Lamb, para ikasal yung mga ligtas kay Kristo. Paano pa sila maparusahan ngayon? Sila ay kasal sa ating Panginoon bilang isang iglesia ng ating Panginoon. So, isa na sila. Kung ano mayroon si Kristo, mayroon din tayo, mga anak ng Diyos. So ikakasal tayo kay Kristo ayon sa Revelations chapter 19 verse 7, mayroon pong tinatawag na marriage of the Lamb. Ngayon, ang marriage of the Lamb, pagkatapos noon, may tinatawag namang marriage supper. Ibig sabihin, si Kristo ay bababa sa pangalawang pagkakataon, yung sinasabing second coming. Ang second coming ay hindi po rapture. Sa pagbaba niya ng second coming, hindi talaga siya makikipagdigma. Kasi 1,000 taon na magsiselebrate ang kasalan ng ating Panginoon dito sa lupa. Kaya tinawag ito na marriage supper. Yan. Ano sabi ng Panginoon? Hindi na ako titikim ng alak nito hanggang sa aking pagbabalik. So siya ay titikim ng alak into marriage supper. Sa kanyang pagbabalik, yun po ay sa 1,000 taon. Biro nyo po, pag tayo ay makasama diyan sa rapture na iyan, ay babalik tayo dito at mabubuhay tayo dito sa lupang ito sa loob ng 1,000 taon. Dito pa lang pinanghihinayangan ng tao. Sila ay 50 years pa lang dito nanghihinayang. Ayaw nila sa Panginoon, 1,000 taon pa na ikaw ditong mananatili. Biro mo, babalikan mo ito. 1,000 taon kayo dito. Maghahari kayo kasama ni Kristo.
sa lupang ito. So, pagbalik ng ating Panginoon, wala na ang Antichrist. Wala na ang Antichrist. Itatapon na si Satan sa bottomless pit. No? Itatapon siya sa bottomless pit at hindi na siya makapanggulo. Sa loob ng 1,000 taon, ayon sa Revelation chapter 20, verse 1 to 3, ang dragon ay itatapon sa bottomless pit. Walang hanggang butas yun. Mahuhulog siya doon. Walang hanggan. Pagkatapos magkakaroon po ng release after 1,000 years para siya naman ay parusahan. No? Ito ang plano ng Diyos. Kaya, ito ang kanyang ginawa. Bakit wala siya doon sa libingan? Yan. Wala doon ang ating Panginoong Jesucristo sa libingan kasi mayroon siyang mga gawain na dapat niyang tapusin pagkatapos na siya ay naibayubay sa krus. Pumunta siya sa langit, napabalik-balik siya doon, dinala niya yung mga tao, at hanggang ngayon, naghahanda pa rin siya sa kanyang pagbabalik. Babalik siya into rapture day para kunin niya tayo. No? Kaya ito ang plano ng Diyos sa atin. Ito ang dahilan at ito ang kanyang mga ginawa pagkatapos na siya ay mabayubay sa krus. Ito ang mga katotohanan na dapat nating malaman sa banal na kasulatan. Ang ating pananampalataya ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon into rapture day. Ang ating pananampalataya ay hindi ito uri ng pananampalataya na hinahanap ang ating kaligtasan ngayon. Dahil ligtas na ang tao. Sigurado na siya sa kaligtasan niya because of the blood. Dahil sa dugo. Kaya, wala nang hahanapin siya tungkol sa kanyang kaligtasan. Ang pananampalataya niya ay hindi nakasentro sa kaligtasan, kundi ang pananampalataya niya nakasentro doon sa pagbabalik in the rapture day na makasama siya. Yun. No? So, ang pananampalataya natin ay ating pinanghahawakan yon na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sa rapture day. No? Yun ang ating susunod na gagawin. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para maihanda ang ating sarili na kapag nakasama tayo sa rapture day, kasama tayo sa pagtuturo doon sa 1,000 years sa paghahari ng ating Diyos dito sa lupa para pamunuan at turuan ang mga naiwan na mga Hudyo o mga Israelites na hindi tumanggap sa ating Panginoon nandito sa lupa. Kaya sana naunawaan natin ang ating katayuan sa Diyos bilang mga ligtas. Bakit ang kaligtasan natin ay hindi na mawawala? Dahil sa dugo ni Kristo na nandoon sa langit nakasangla. Kailanman hindi yan mawawala. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa mga gawa po ninyo na ipinakita po ninyo sa amin sa umagang ito. Mula po sa cross ng Kalbaryo hanggang sa paghandog po ninyo Panginoon sa kalangitan ng iyong dugo, sa pagbuhay po ninyo ng mga patay sa Abraham's bosom, sa pagdala po ninyo Panginoon sa kanila sa ikatlong langit o Diyos, at sa iyong pagtungo sa mga alagad upang sila'y pagtibayin at bigyan ng katungkulan, bigyan ng pag-asa, at upang sabihin sa mga taong maghintay kayo sa aking pagbabalik sapagkat ako'y babalik in the rapture day. Salamat Panginoon sapagkat ang mga salita mo ay maliwanag sa amin. Sa umagang ito, ang iyong biyaya at pagpapalang sumagana sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay dumako sa ating tithes and thanksgiving sa umaga po ito. Tayo po tumayong lahat at manalangin po tayo. Salamat Panginoon muli sa mga oras na ito
dahil pinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon, ang mga bagay upang amin pong maibalik sa iyo. Ang aming mga kamay na siyang kamay po ninyo na siyang magbabalik ng mga biyaya at pagpapala na parang sa iyo lamang. Salamat o Diyos sa umagang ito. Inyo po kaming pangunahan, biyayaan, ingatan. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po ay umawit muli sa umagang ito. Awitin po natin itong The love of God is greater far.
tayo po ay manalangin sa pagwakas ng panalangin po natin sa umaga po ito. Salamat ang ilang Diyos sa iyong mga salita na namin pong napakinggan, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy niyo, O Diyos, ito na manatiliin sa aming mga puso at maunawaan po namin ang iyong mga salita. Ang iyong pag-iingat, pagpapala at biyaya ay sumagana nawa sa amin sa pangalan ni anak na si Jesus. And now, to the only wise God our Savior, be glory and majesty, dominion and power, now and forever. Amen. 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 Ganda tanghali ko. There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. Lose all their guilty stains. Lose all their guilty stains. And sinners plunged beneath that flood. Lose